Hi guys, welcome to my channel, Learn to Wise PH. Ako nga pala ulit si Mami Joylen. Ito na po yung video number 3 na gagawin ko po sa about sa Instack. So, ang video na to ay about how to create a store and upload products po. So, I'm a Shopee seller po kasi at lilipat po ako sa Instack. Kaya mag-a-upload po ako ng products from Shopee, kung ano yung mga binebenta ko sa Shopee. Puntahan natin yung Shopee account ko po. Wait. Ayan. So, ito po yung store ko sa Shopee. Ang mga products po na nakalist po dito ay ililist ko din naman po sa Instack. So, ito yung store ko. Ayan. Shopee.ph/Teens Organic Store. So, ito yung store at mga listings ko po. Ayan, ang dami po niyan. At ito naman po yung app ng Instack. Ito po yung same desktop version po ito pero same lang po siya sa mobile. Kung ano po makikita mo dito sa desktop, same na same po talaga lahat sa mobile version. So, yun yung mas maganda compared dun sa magkaiba na version. Yung sa Shopee kasi at saka sa Lazada, iba po yung itsura kung ano yung sa desktop. Ibang-iba po yun sa mobile na app. Pero sa Instack, same lang po lahat. So, ito yung platform po niya sa pagka-open mo sa Instack na app. Kung hindi ka pa nakapag-download, hindi mo kasi siya malalagin directly sa website nila. So, kailangan mo i-download yung app mismo. So, itong gamit ko po ay desktop na version. So, dinownload ko po siya. So, kung hindi niyo po alam kung paano i-download, i-watch mo lang po yung video number 2 ko po sa about sa Instack. Ilalagay ko na lang po yung link sa description. So, ito yun. Ang nakalagay po dito is Elpamart. Kasi yan yung nilagay ko na store name. Kasi kung ano yung ilalagay mo na name sa tindahan mo, ayun din po yung magiging name na magsushow dito. So, magkaiba po siya. If i-check mo, ito yung gamit ko na name sa Shopee, Teens Organic Store. Pero pagdating sa Instack, iniba ko po siya. Kasi for me, mas madaling i-remember po yung Elpamart compared sa Teens Organic Store. Masyado mahaba. So, ito na yung magiging link po niya, instack.ph/Elpamart. So, yan yung link ng store ko. Hindi ko po siya natapos. Bali, store name pa lang po yung nalagay ko. So, ngayon naman is ituturo ko if first mo pa lang nakapasok sa Instack na app. At dahil seller account po yung gagawin mo, so kailangan mo gumawa ng store. Punta ka lang dito sa my account. Dito, click mo lang yan, my account. Tapos, ito nga pala referral code ko. Pwede nyo po itong gamitin para isang team lang po tayo. So, ito yun, M9SM8R40. O po yan, hindi po yan 0. So, dito sa store settings, dito po yung store information, business hours, vacation mode. So, dito mo yan i-click. Meron po siyang arrow dito sa gilid. Ayan. At ang nalagay ko pa lang dito is yung store name. Pwede mong palitan kahit anong name na gusto mo dyan. Tapos lagay ka ng description, yung theme. Actually, hindi ko po ginalaw yung ibang dito sa store design. Kasi mas gusto kong unahin po yung pag-upload ng products. Dito kasi pwede ko naman yan balikan eh. So, mas okay pong maka-upload muna ng products bago ko gagawa ng decoration yung store ko. So, yan po. Online stores. So, balik tayo dito sa home para makita yung dashboard. So, ayan, may store na ako. Ito yun. Pag i-click po natin yan, mararoute po tayo sa store ko. Punta ka dito sa, ita-type ko sa Google yung instack.ph/Elpamart. So, yan yung store link ko. Ayan, pag i-enter po natin.
So, ito lang po yung makikita nyo sa store ko. So, ito yung pwede kong i-share sa buyer or customer ko pag merong gustong bumili. So, nagli-list na, may ginawa kong isang, listing po ng product. For checkout lang po to eh. So, ang mas maganda dito nga pala sa Instack. Hindi mo na kailangan gumawa ng separate account para mag-checkout sa sarili mong store. Dahil pwedeng-pwede kang mag-checkout directly po sa account mo. So, ganun po. So, ito, na-test ko na rin po itong i-checkout. Ang dali-dali lang po ng process. Small, po na, mas easy po yung checkout process dito sa Insta compared dun sa Shopee. Sa experience ko lang po yan. So, balik tayo sa Instack na app. Ito yung Instack na app. So, ganun lang po yung pag-create ng Instack na store. Punta ka sa my account, online stores, tapos set up mo lang, fill up mo lang yung mga details. Next naman is add a product. Ito yun, i-click mo lang yan. At ito yung test product ko. Ayan, for checkout lang po to. Pag meron akong gustong i-checkout sa sarili kong store. So, parang pag makapag-upload po ng products, ito yung plus na arrow. Click mo lang yan. May options po siya, 3. Add a product, mass upload, mass edit. So, pag add a product lang, individual product po yung i-add. Pero pag mass upload naman, yung syempre mass upload nga, maramihan po. Parang pang one time na upload lang po. So kapag i-click po natin itong mass upload, meron po siyang template na ipa-follow. So kapag i-download natin yan, tingnan natin ano yung format. So ayan, lahat po ng columns na merong headline dito. Ba yan, headings, ay kailangan pong i-fill up natin. So, category, product, variation, description. Kapag mas upload po, para mas madali po i-upload yung products mo. For example, from Shopee, directly, tapos, mas mabilis po siya. Pero ito, test upload, para ang gagawin natin ay isang product lang po muna i-upload. So, ibaback po natin dito. Click add product. Ayan, product name. So, for example, babalikan ko yung Shopee account ko. Ito. Gusto ko itong i-upload sa Instack shop ko. So, ika-copy ko lang po siya. Pampatalas ng isip, organic brain power, aromatherapy oil, memory enhancer by Teens Organics. Copy. And balik ka dito. Paste. Product description. Lahat. Same process. Copy-paste lang po lahat. Ayan. I-highlight ko na lang. Ang daming magagandang feedback dito Ayan. Tapos, paste. Maximum of 1,000 characters allowed. Okay, so kailangan bawasan. Ayan. Ayaw pa rin. Ayan. So, since test upload pa lang naman to, so i-remove ko na lang yung ibang description. Ayan. So, ang liit na lang na natira, ang konti na lang. Pero okay lang po yan. Test lang naman. Next naman ay kailangan ko ng images. Kaya i-download ko yan. Eto. Open image in a new tab. Tapos i-download ko lang save image. Ay, hindi po siya masasave kasi naka-web file po siya. So, cancel. Ang gawin natin, screenshot na lang po. Ayan. Ayan, naka-screenshot na ba ako? Ulitin ko na lang. Okay. Tapos, kuha pa tayo na isa. Tapos, screenshot pa natin. Alright. So, ngayon, balik na tayo sa Instack na account. Upload.
up to 10. So, andun po yung sa screenshots. Ito na. So, open, upload. Eto. Isa-isa lang pa yung uploading niya. Hindi pwedeng mass upload. O, palit natin. Ganyan. Ay. Gusto ko yan yung first. Tapos, magdagdag lang ako ng additional. Open. Upload. So, ayan. At least dalawa. Okay na yan. I-edit ko na lang. Category. Select a category from the list or type your own. Kids. Pwede yan. Price. Magkano yung price nito? 100. Okay. Brain power. It's 300 pesos. 300. Sale price. Pwede naman hindi naka-sale. So, quantity, lagay natin 1,000. So, ang galing may costing na po siya. So, option na lang po yan. Pwede mo ilagay, pwede hindi. Pwede ka na magdagdag ng variation. So, hindi ko na ilalagay dyan. Service or digital item and does not need shipping. So, ang galing na Instack ha. Pwede ka rin magbenta dito ng digital products. So, hindi ko yan iti-check kasi physical product naman to eh. Yung timbang nito, ang gaan lang nito. Nasa 0.20 grams. Yan. Length, maliit lang. So, lagay natin 7. 7, 7. And then, andito yung save sa taas. Click save. Ayan. So, meron na tayong bagong listing which is cancel lang natin. Ito yan. Ito yung bagong listing natin. So, check natin yung store. Ito yung store ko. Refresh ko lang. Kung mag-reflect na ba siya agad. Hindi pa siya nag-reflect. Bakit kaya? Inventories. So, hindi ako sure ba't hindi pa siya nag-reflect agad. Maybe, pa. Maghintay pa na ilang minutes bago yun mag-reflect. So, 0 pa yung balance kasi kakaumpisa pa lang. Alphamart. Ayan na. So, ito na po yung listing natin. Kapag i-click mo po siya, ganyan po yung itsura ng listing natin sa Instack. Nakaganda nga lang pala sa Instack kasi kahit hindi ka mag-create ng account, for example, ikaw yung buyer, tapos hindi ka mag-create ng account, bibili ka lang agad sa Instack. Pwede po yun. Hindi para sa Shopee at sa Lazada na hindi ka maka-checkout pag wala kang account. Tapos, for example, na-click mo na yung add to cart o kaya checkout, tapos sa Shopee ka bumili, ira-route ka po nila sa sign up page. Tapos kapag napag-sign up ka na, hindi ka nila ira-route dun sa original link na kiniklik mo, which is yung product link. Hindi ka ira-route dun. So, ibig sabihin, kailangan may click ulit yung link para mabalikan mo yun. Pero yung may mga customers naman na for example, mas naisipan nila bumili na lang ng ibang products kasi hindi na nila makita yung original link na kiniklik nila kasi may mga talaga na hindi masyadong techy. Kaya ganun. So, sayang yung sale. Pero dito sa Instack po, if yan yung i-check out mo, yan na rin yung product link ng yung addresses mo, yung name mo, phone number para makapag-check out ka. No need to sign up. Optional na lang po yung pag-sign up mo sa Instack. So, ganun po kaganda yan. So, that's it. Ganyan lang po kadali mag-create ng store at mag-upload ng product sa Instack. So, if gusto niyo pong sumali sa team ko po or gamitin yung registration ko, punta po kayo sa account ko po. I mean, andali. Paano ba bumalik dun sa natin?
Gusto kong bumalik po dun sa main. Okey. In stock. Ayan, i-click ko muna ulit yung app kasi gusto kong ipakita yung referral code ko po. Para 'pag nag-sign up po kayo, puwedeng-puwede niyo pong gamitin yung referral code para iisang team lang po tayo, iisang manager. Kasi 'pag nag-sign up po kayo sa Instac, may manager po na maa-assign. So, gano'n po. So, ito yung referral code ko, M9SM8R40. O po 'yan, hindi po zero. So, that's it po. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Thank you.